If you fail, it comes with criticism. What a scene in Japan. Out. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Talagang wala nang makakapigil sa pag-aarangkada nitong halimaw ng Japan at current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue, dahil hanggang ngayon taon kasalukuyan ay wala pa itong nakakatalo na boksingero sa pinaghaharian nito sa Bantamweight Division. Ngunit karamihan ay nagsasabi at nagdududa sa kanyang lakas kaya naabot niya ang ganyang kasikatan at pagiging undisputed, dahil puro mahihina ang pinipili nitong labanan at yung mga malalakas ay sadya niya itong iniiwas. Dagdag pa dyan ay lumalaban lang si Naoya Inoue sa kanyang bansa ang bansang Japan, dahil lahat doon ay pabor na pabor sa kanya, lalong-lalo na pagdating sa referee. Ngunit kahit kilala si Naoya Inoue na malakas ay meron pa rin Pinoy na boksingero ang pwede makawasak at paputol sa pamamayagpag ni Naoya the Monster Inoue. Ito ay si Carl James Martin, na tubong Itugaw, Philippines, sinanay at hinubog ng husto para maging isang malakas na boksingero, kitang-kita naman sa kanyang record na may 24 wins, 19 knockouts at wala pa itong talo. Isa si Carl James Martin aka Wonderboy ang posibleng makakatalo sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, dahil sa lakas, talino, diskarte, estilo, mataas na ring IQ at iba pang katangian na nakakalamang dito kay Naoya Inoue. Kung inyo pong titingnan ang lahat ng mga laban nitong si Wonderboy, ay hindi sila nagkakaiba ng estilo ni Naoya Inoue, kaya kapag nagharap sila ni Naoya Inoue sa ibabaw ng boxing ring ay tiyak na hindi madali para kay Naoya Inoue na talonin itong si Carl James Martin ng bansang Pilipinas. Dahil kaya ni Carl James Martin makipagsabayan lakas sa lakas, meron din itong matibay na pangangatawan at kapal ng mukha sa mga suntok na malalakas. Sunod sa listahan ay si former 3 World Division Champion Cuadro alas Jonriel Casimero. Marami din ang nakakaalam sa estilo lakas at galawan ni Jonriel Casimero pagdating sa ibabaw ng boxing ring. At may taglay itong katangian na wala sa ibang mga boksingero. Ang katangian na ito ay tinatawag na dead defense, dahil kapag pumasok ka sa bitag na kanyang depensa ay tiyak na hindi mo akalain na isa pala itong opensa para makabato ng malalakas na suntok na kapag tinamaan ka ay pwede mo itong ikatulog o ikamamatay at ang kanyang counter-attack ay mas malakas pa pala kaysa iyong inaakala. Meron din taglay na lakas at mabilis na ring IQ itong si Jonriel Casimero, mahusay din ang head movement at mahusay umilag na galawan itong si Casimero, na nagpapahirap patamaan ng kanyang kalaban, kaya di niya samalaw ng malalaks na suntok dahil sa kapal ng mukha nito, kaya siguro isa rin yan sa mga dahilan kung bakit ayaw labanan ni Naoya Inoue itong si Jonriel Casimero, dahil alam niya na kapag nilabanan niya ito sa ibabaw ng boxing ring ay tiyak na may paglalagyan siya.
Yung laban nila noon kung natuloy ay tiyak wasak na itong si Naoya Inoue kay Casimero, ngunit talagang ginamit ni Naoya Inoue ang kanyang talas ng pag-iisip, kaya hanggang ngayon ay wala pang nakakatalo sa kanya. Sunod sa listahan ay si Mark Magnifico Magsayo. Alam naman natin na hindi magkatulad ng division itong si Magsayo at Naoya Inoue, ngunit hindi rin magtatagal ay pwede rin silang maglaban dahil may plano itong si Naoya Inoue umakyat ng division at kapag nangyari yun ay nandoon na nakaabang si Mark Magnifico Magsayo kay Naoya Inoue. Si Mark Magnifico Magsayo ay may taglay na lakas bilis at kapal ng mukha na mielin tulad sa ating pambansang kamao. Manny Pacquiao, sa lakas at bilis ng suntok ni Mark Magnifico Magsayo ay tiyak na hindi ito maiiwasan ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Kung ano naman ang kahinaan ni Naoya Inoue ay siya ring kalakasan ni Mark Magnifico Magsayo, at yun ang dikitang bakbakan. Kung maalala nyo ang laban niya kay Luis Nery ay sinubukan ni Naoya Inoue makipagsabayan ng lakas sa lakas ng dikitan, at kitang-kita nyo na mahina talaga si Naoya Inoue pagdating sa dikitang labanan, dahil ang laban niya kontra Luis Nery noon ay pinabagsak lang siya sa isang suntok lang. Idagdag na natin sa listahan itong kababayan ni Naoya Inoue na pwedeng wawasak kay Naoya Inoue, siya ay walang iba kundi si Junto Nakatani. Halina't panoorin natin sabay-sabay ang mga knockout highlights ni Junto Nakatani, kung gaano nga ba kalakas ito. Head right now. Doubles up the uppercut and then goes with a knockdown, scored with a right uppercut. Oh! A straight left hand. Oh! If you fail, it comes with criticism. What a scene in Japan. Out. Manny Pacquiao! You know, I guess there's two questions. One is, should he be fighting again? And at the end of the day, if he's good enough to beat everybody outside the top 20 in the world, then why not? But should he be fighting for the world title? I guess that's another question. Marami ang naghihintay sa laban Manny Pacquiao versus Mario Barrios showdown. Marami din ang nagsasabi na talagang lamang na lamang dito si Manny Pacquiao kontra Mario Barrios dahil sa taglay nitong bilis, lakas, ring IQ at mataas na knockout percentage nito. Habang si Mario Barrios naman ay marami din ang nagsasabi na talagang kayang-kaya ito makipagsabayan lakas sa lakas, bilis sa ibabaw ng boxing ring, dagdag pa dyan ay kitang-kita din ang lamang ni Mario Barrios kay Manny Pacquiao, sa taglay nitong tangkad. Si Mario Barrios ay nasa edad pa ito ng kalakasan ng kanyang katawan habang si Manny Pacquiao naman ay nasa edad na ng pahina ang katawan, kaya hindi rin malabo mangyari na matatalo ito ng batang-bata na si Mario Barrios. Ayon naman kay Ugas ang laban ni Manny Pacquiao kontra Mario Barrios ay isang napakadelikadong laban para kay Manny Pacquiao, dahil hindi basta-basta ang lakas nitong si Mario Barrios. Maliban dyan ay talagang sabik na si Mario Barrios pagapangin sa ibabaw ng boxing ring itong si Manny Pacquiao. Ayon naman kay Canelo Alvarez ay hindi mahalaga ngayon ang edad ni Manny Pacquiao. Dahil kahit may edad na itong 46 years old ay hindi may tatago na talagang malakas pa rin ito. At kitang-kita pa rin ang kanyang galawan na halin tulad ng 26 years old ika ni Canelo Alvarez. Dagdag pa ni Canelo Alvarez si Mario Barrios ay nasa tuktok at kalakasan pa. Ngunit si Manny Pacquiao pa rin ang nakikita ni Canelo Alvarez na mananalo sa laban na ito, dahil alam na alam ni Canelo Alvarez ang lakas ni Manny Pacquiao, dahil meron silang secret training sparring, ni Manny Pacquiao kamakailan lang. Ayon sa ating mga source ay ang dalawang legend na si Canelo Alvarez at Manny Pacquiao ay talagang nagtutulungan sa kanilang training, dahil alam naman natin na may laban din itong paparating si Canelo Alvarez, makakalaban niya si Terence Crawford sa darating na Riyadh season, kaya todo training ang dalawang legendary.
Dagdag pa sa ating mga balita. So Chavit Singson may babala din umano ito sa kanyang matalik na kaibigan na si former 8 World Division Champion Manny Pacquiao. Ayon kay Chavit Singson na wala namang masama kung gusto niya muli lumaban sa ibabaw ng boxing ring, basta lalaban lang ito sa mga kapwa niya retiradong boksingero at huwag daw ito lumaban sa mga boksingero na aktibo at mas bata sa kanya ng mga 10 taon. Ngunit ganun pa man ay talagang matigas ang ulo ni Manny Pacquiao at nagdesisyon pa rin itong lumaban sa boksingerong mas bata sa kanya ng 16 na taon na si WBC Welterweight World Champion Mario Barrios. Ngunit ganun pa man ay susuportahan pa rin ni Chavit Singson si Manny Pacquiao sa kanyang laban at personal din itong pupunta sa lugar kung saan lalaban si Manny Pacquiao. You'll be very old as a boxer. Prime time mo yan, mga hanggang 30 plus, pero pagdating sa 40, wala na, magbabago na reflex at mukha ko. So, pinagsasabihan ko naman. Pero wala, hindi nakikinig. He has his own decision. So, right now, maski hindi siya nagsabi, wala na akong magawa except to support him. So, nakakaya naman hindi ko siya puntahan. Ngayon, down na down siya. So, pupunta ako sa Las Vegas para panoorin. To give moral support. Makasakali, makachamba, makabawi. Yan lang, pagka nanalo dito, dadami na naman laban niya. Hanggang matalo. So, sinabi ko naman sa kanya, yung kay edad niya, pwede naman eh. Si Mayweather, baka mapilit ko pa. 3 times na nangako sa akin si Mayweather. Pa ako ng maraming rason para sumuko. I will justify that. Dahil alam kong malalampasan ko ang lahat. At alam kong habang humihirap, papalapit na din ako magtagumpay sa mga pangarap ko. Wala naman talagang madali sa buhay. At kahit maraming problema at pagsubok sa buhay ko, magpapatuloy ako. Kilala si former 3 World Division Champion, Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero na isang maangas, maabilidad, matapang, malakas matulungin at marami pang iba. Marami ng boksingero ang nagtagumpay at nakilala saan man panig ng mundo, tulad ni Manny Pacquiao, Nonito Donaire Jr., Donnie Nietes, at kabilang na dyan si John Riel Casimero na isang magiting at nagtaas ng bandila ng bansang Pilipinas pagdating sa larangan ng boxing sports. Si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero ay talagang hindi ito maitatanggi na isa talaga itong sikat at pinag-uusapan saan man panig ng mundo pagdating sa larong boxing. Nakuha ni John Riel Casimero ang atensyon ng karamihan dahil sa kanyang taglay na angas at tila napapatigil niya ang karamihan ng mga tao na abala sa tuwing lumalaban ito sa ibabaw ng boxing ring. Dahil talagang kitang-kita dito ang kanyang galing sa pakikipaglaban sa ibabaw ng boxing ring. Ngunit ganun pa man ay katulad ng iba nating mga world champion ay nakakaranas din ito ng mga pagsubok na susubok sa tibay ni John Riel Casimero aka Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Sobrang daming pinagdaanan ni John Riel Casimero bago niya makuha ang 3 World Division Champion at kung paano niya ito nalampasan. February 10, 2012 kakalabanin ni John Riel Casimero si Luis Lasarte na magaganap sa bansang Argentina. Ang laban na ito ay tumatak at pinag-uusapan saan man panig ng mundo, dahil nakalaban ni John Riel Casimero ang boksingero na pinakamadumi maglaro sa boxing sports. Kitang-kita dito na talagang madumi maglaro itong si Luis Lasarte, hanggang sa nagpakawala na si John Riel Casimero ng mga solidong mga suntok na dahilan ng pagkatumba ni Luis Lasarte. Kitang-kita din dito na talagang sinasalo lahat ng malalakas na suntok ni John Riel Casimero, dahilan sa pagtigil na ng laban. Ngunit hindi matanggap ng kampo ni Lasarte na talo ito, kaya nagwala sila at kinuyog ang Team Casimero. Nakuha ni John Riel Casimero ang IBF Interim Junior Flyweight title. June 27, 2015 kinalaban niya si Ruan Rong na ginanap sa bansang Thailand. Ang boksingerong ito ay isa din madumi kong maglaro. Panalo si Ruan Rong by unanimous decision ngunit inulan naman ito ng batikos, pati referee ay hindi nakaligtas sa pangbabatikos dahil sa tila pabor ito kay Ruan Rong. May 25, 2016 na muling ikinasa sa pangalawang pagkakataon ng labanan Casimero vs Ruan Rong. Sa laban na ito ay hindi na nagsayang pa ng oras si John Riel Casimero at talagang binambo niya ng binambo hanggang sa ito ay bumagsak. Panalo si John Riel Casimero at naagaw niyang muli ang titulo bilang IBF Flyweight title, at ganap na itong 2-division world champion. September 10, 2016 na kinalaban niya naman ang isang undefeated na Breton na si Charlie Edward.
February 16, 2019 na tinalo naman niya si Kenya Yamashita na ginanap sa bansang Pilipinas. Tulad sa ibang nakalaban ni Casimero ay hindi rin nakaligtas si Yamashita sa lakas at bangis ni Jonriel Casimero. November 30, 2019 na kinalaban niya si Zelani Tay, paglalabanan nila ang WB o Bantamweight title. Sa pagkapanalo niya kay Zelani Tay ay dito na siya naging ganap na 3 World Division Champion. September 26, 2020 kinalaban niya si Duque Mika, kitang-kita na grabe ang hagupit at lakas ng mga suntok ni Jonriel Casimero. December 3, 2022, kakalabanin niya si Ryo Akaho under Treasure Boxing Promotion on Title 5. Ngunit sa laban na ito ay deneklara na no contest, sa kadahilanan na panay-arti at reklamo itong si Akaho na tinamaan siya sa likod ng ulo kung saan sinabi niya na hindi na niya kaya magpapatuloy pa sa kanilang laban, ngunit pagkalipas ng ilang linggo ayon sa pagsusuri ng KBMC ay binawi ang hatol at deneklara na panalo si Jonriel Casimero. October 3, 2023 kinalaban naman niya si Yok Inori. Dagdag pa sa ating mga balita. So former 3 World Division Champion Cuadro alas Jonriel Casimero, laman ng balita sa Japan, ayon sa artikulo. There are high hopes for a fight with Naoya Inoue, Casimero in danger of losing his world ranking, his evaluation continues to fall. Malaki ang pag-asa para sa pakikipaglaban kay Naoya Inoue, si Casimero ay nanganganib na mawala ang kanyang ranking sa mundo ng boxing, patuloy na bumabagsak ang kanyang pagsusuri. Dagdag pa ng artikulo isang dating kalaban ng Boxing World Super Bantamweight Champion na si Naoya Inoue, ay nahaharap sa panganib na ma-demote mula sa world rankings, kaya nanganganib itong si Jonriel Casimero na mawala ang pangalan niya sa 3 organisasyon. Ayon kasi sa artikulo, listahan ng ranggo ng 4 na pangunahing organisasyon sa loob ng ilang buwan, itinuro ng artikulo si Casimero na hindi pa lumaban mula noong Oktubre taong 2024 ay kasalukuyang near rate ng 3 sa 4 na organisasyon. Si Jonriel Casimero ay naka-rank 14 sa WBC, rank number 10 naman sa WBO at rank number 7 naman sa IBF. Nakalagay din sa artikulo na pababa na ng pababa ang kanyang rating, si Juan Miguel Elorde isang membro ng WBC Rating Committee ay nagsabi na malamang matatanggal si Jonriel Casimero dito, dahil sa kawalan ng aktibidad sa mahabang panahon. Kaya dahil dito ay marami ang nag-alala ng mga boxing fans, ang nagsasabi na bumalik ka na o di Jonriel Casimero sa Team MP Promotion para na rin sa karangalan ng bansang Pilipinas at para din sa iyong karera sa mundo ng boxing. Bukod dyan ay madaming kumakalat na letrato na kasama ni Jonriel Casimero si Matchroom Promotion CEO Eddie Hearn at mukhang nagkasundo na ito. Madami naman ang nagkomento sa litratong ito. At ito ang samot-saring komento. May pera naman ata sila pang check-up, medication na ata ang kailangan ni Nguso, iba na takbo ng utak. Balik ka na lang idol sa MP Promotion sayang ang panahon medyo may edad ka na kaunting panahon na lang wala ka na sa boxing industry, wag mo na sayangin, bumalik ka na sa MP Promotion. Ngunit ganun pa man ay wala tayong magagawa kung gustuhin ni Jonriel Casimero na hindi na bumalik sa mundo ng boxing, dahil ang desisyon ay nasa kamay niya. Ayon naman kay Silver Voice TV, na dati niyang kasama at kaibigan, ay bumalik na lang siya sa MP Promotion kaysa gawin siyang katawa-tawa, so kahit laging binabash ni Silver Voice TV ay concern pa din ito sa dati niyang kasamahan na si Jonriel Casimero. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.